Thank you po sa lahat ng nag-subscribe. More than 100 subscribers na po tayo. Thank you po talaga ng marami. At sa lahat ng mga nanonood po ng aking videos, sana po nakatulong sa inyo. Sana nakakapaghatid ng informasyon po. Thank you po talaga ng marami. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nood na po ng mga videos ko, baka makakatulong sa inyo. And please, click subscribe and then tap the bell para may update po sa inyo pag nag-upload pa ako ng mga bagong videos. Usapan po natin for today is kung ano ang pinaka-epektibong technique paano matuto magsalita ng Mandarin. Yun yung topic natin for today. Paano matuto magsalita ng Mandarin. Stay tuned po mga kababayan dahil ito po yung mga tips and technique na nakakatulong sa akin paano matuto magsalita ng Mandarin. Yan. Ano-ano nga ba ang mga technique at tips na ito para matuto tayo magsalita ng Mandarin? First tip, first technique. Kailangan po talaga is may self-interest ka. Ano yun? Kailangan pong interesado kang matuto. So, kailangan meron kang pursige. Hindi pwedeng, din ang hirap, ayaw ko. Marunong naman ako mag-English, okay lang. Ang hirap-hirap, hindi ko kaya yan. Pero kung may interest ka, interesado kang matuto, ayun, talagang kahit gaano kahirap, matutunan mo yan. So, dapat, ito sa self-interest na to, pag-usapan natin. So, halimbawa, sa bahay nyo, sa mga kasama nyo na nandito, or sa dorm, sa company, etc., kung saan man kayo, and kung ano yung mga salita nila, tapos isa-isa mong pwede mong itanong, huwag kang mahiya kung ano ibig sabihin noon, kung ano ibig sabihin ng ganito, hanggang sa makukuha mo. At dapat, isaulo mo yun. Tapos, papractice mo yung sarili mo, paano magbigkas. Kasi as a first time, beginners, kung paano magsalita ng sobrang hirap po talaga. Yung dila mo, mapipilipit talaga yan. Kasi merong 5 tones ang Mandarin. Napakahirap po talaga. Sobrang, sa lahat po yata ng salita, ito yata yung talaga. Mahirap po talaga siya. Iba yung niya. Kasi iba yung nakasanayan natin. So, ito, sa self-interest, dapat makapal ang mukha mo. Ano yung makapal ang mukha? Dapat kahit barok-barok yung Mandarin mo, ano man yung natutunan mo, ano man yung na tumatak sa isip mo, isalita mo yun. Kahit mali yung pronunciation, mali yung intonation, mali, okay lang yan. First, lang yan. Pag masanay ka na, matutuwid yun eh. Halimbawa, pag tawanan ka, okay lang. Ganyan din ako eh. Noon, hindi ako marunong magsalita. Pinagtatawanan din ako, pero okay lang. Talagang porsigido akong matuto. So, nagsasalita ko, nagdadaldal ako, kahit mali-mali, kahit pagtatawanan ako, kahit ano man ang sabihin nila, wala akong pakialam. Makapal ang mukha ko. Ayan. So, second, ang pangalawang importante, ano ba itong upuan ko? Bumababa. Sobrang taba ko na yata at bigat. Okay. Ito yung pangalawa. So, kailangan mag-take note ka. Ayan. So, halimbawa, pag wala kang internet, okay, sabihin na natin, pero sa panahon ngayon, iilan na lang yata ang walang internet, lalo na dito sa Taiwan. So, dapat, ang ingay andito kasi sa highway, harap ng highway yung namin bahay. So, dapat mag-jot down ka, mag-take note ka kung ano yung mga nalalaman mong mga salita. Isa-isa yan, kahit isulat mo in ABC, okay lang. So, kasi iba naman yung nila Chinese character, may hirapan tayo doon. So, sa ABC na lang natin isulat. So, iti-take note mo yon kung ano yung mga natutunan mo. At ano yung mga tanong mo. Halimbawa, ano kaya yung ganung, paano kaya sabihin yung ganun? Iti-take note mo yan, isusulat mo yan. Para kung sakaling, magsa-search ka, magtatanong ka, or whatever, yun, mo siya, makukuha mo kung ano ang ibig sabihin nun. So, kung may mga aklat ka ng Books of Mandarin, di ba galing tayo sa Pinas, meron pa pinapamigay na maliliit na mga booklet, mga kung ano-ano lang about Mandarin. Pag meron kayo, ikikip nyo yun. Tsaka araw-araw, pag may time kayo, halimbawa wala kayong work, yan, off nyo,
Pwede nyo yung bubuksan, babasahin, ano bang ibig sabihin ng ako. Ano ba ang sa Chinese Mandarin ang ikaw, ang siya, sila, tayong lahat, etc. etc. So, mayroon kasing booklet na andun yung mga, parang hindi ko lang alam kung may nagbibigay pa ba ngayon sa pagaling tayong Pinas. May mga booklet na mga binibigay na, halimbawa, yung mga basic Mandarin. So, pwede mo yung pag-aralan pag wala kang trabaho. Halimbawa, off mo, or shoshi mo, or patulog ka na. Pwede yun yung muna yung bubuklatin mo. So, or else, sa Google, di ba? Internet. Search mo siya sa Google, doon ka magpa-practice kasi sa Google mas maganda. Kasi meron na talaga doong i-click mo lang, magsa-sound na siya kung paano bigkasin yung ganito, paano bigkasin yung ganyan. Di ba? So, or sa YouTube. Sa YouTube, marami ang vlogs na nagtuturo ng Mandarin, ng basic Mandarin, including me. Hello, please subscribe. Including me. Kaso lang, iilan pa lang yung natalakay ko kasi baguhan pa ako dito sa YouTube. So, share ko po yung mga natutunan kong Mandarin. And, yun nga, pag gusto nyong matuto, sabay kayo sa akin. Meron pa akong mga videos, ilang videos about Mandarin. Dadagdagan at dadagdagan ko po yan. Kaso lang, sa isang araw, isang video lang po yung ina-upload ko kasi medyo busy din po sa buhay. Naghahanap buhay. Ayan. So, ayun nga, diba? So, dapat nagte-take note ka, nagse-search ka sa Google, susundan mo yon, tapos i-memorize mo, tapos yun, dalawa na yun, dapat mag-partner, yung makapalang mukha at may interest ka, tapos kailangan nag-memorize ka, nagpa-practice ka, para matututo ka. The third, alam mo yung ito talaga, yung pinaka-epektibong nagtuturo kung paano magsalita ng Chinese Mandarin. Ano nga ba to? Watch TV. Dito sa Taiwan, lahat ng dyan, channel, except lang sa mga yung mga Hollywood, kasi English naman talaga yun. Pero dito sa Taiwan, yung mga channel dito, panoorin mo yun. Lahat yan Chinese Mandarin ang nasa maririnig mo. So doon, dyan ka talaga matututo. Manood ka araw-araw ng TV about Chinese Mandarin, yung mga, hindi naman ibig sabihin na about Chinese Mandarin. I mean, halimbawa, yung mga drama, mga Chinese drama, mga Taiwan drama, manunood ka ng ganyan. Pero ako kasi noon, ganito yung sa akin. Adik po kasi ako sa Korean drama. Korean drama, na ang subtitle niya is Chinese, ang dubbing niya is Chinese, tsaka yung mga yung mga nakasulat doon sa baba is Chinese character. Hindi Korean, hindi English, hindi Tagalog. Ibig sabihin yung panunuorin mo ay Chinese. Doon talaga, yun talaga ang magaling na tagapagturo sa iyo. Bakit? Feel na feel mo manood ng drama. So, sa umpisa, hindi mo talaga siya maintindihan. Pero habang araw-araw mo yan, repeat and repeat, hindi naman ibig sabihin na isang drama lang ang titingnan mo. Any drama you want. Kasi ang salita is same lang naman Chinese Mandarin. Matuto at matuto ka doon. Susundan mo lang siya. Diyan din ako natututo. Nag-aaral din po ako. Pero epektibo po talaga ang TV. Ang drama. Tayo mahilig tayo sa Korean drama. Alam ko yan. So doon kayo, kahit sa YouTube channel, yung YouTube channel may mga Korean drama doon na Chinese dubbing, Mandarin dubbing, hindi Korean, hindi English, hindi Tagalog, kundi Chinese dubbing yung panonoorin mo. So doon, kahit yung pagbasa ng mga Chinese words doon, kahit hindi ka nag-aaral, mababasa mo yun kasi sinusundan mo yung mga sinasabi nila. Pinapakinggan mo yung mga sinasabi nila at sinusundan mo yun. Basta't interesado ka lang talaga, matututo ka po talagang magsalita ng Mandarin. Tsaka, dapat i-apply mo kung ano yung natutunan mo. Halimbawa, naririnig mo yung mga ganung salita sa TV, kung i-apply mo yun sa actual na pag-uusap. Hindi yung mahihain ka, ayaw ko kasi nakakahiya, hindi ako marunong. Dapat po talagang makapal ang mukha sa pagsasalita. Ano yun? Ibig sabihin, wag kang mahiya kahit barok-barok pa yung Mandarin natin. Kahit
Isang piraso lang yung alam natin, 2 piraso lang, kahit hindi magkadugtong, okay lang yan. Nagpa-practice tayo hanggang sa matuto at matuto tayo. Importante po talaga na tayo ay matuto magsalita ng Mandarin. Kasi andito po tayo sa Taiwan. Hindi po lahat ng Taiwanese ay nakakapagsalita ng English. Dapat po talagang matututo tayo kahit basic lang. Mahirap po kasi pag wala tayong alam kahit basic. Bakit po? Kung ano yung kailangan mo, ano yung gusto mo sabihin, hindi mo masabi-sabi. May nagrereklamo ka, hindi mo masabi-sabi. Ano man ang ipalalabas ng ano na gusto mong maglabas ng sasabihin mo, hindi mo masabi-sabi. Dahil kahit mag-English ka pa dyan ng 1 kilometrong English, walang makakaintindi sa'yo. Ang makakatulong lang sa'yo ay ang pag-aaral kung paano matuto mag-Mandarin. Kasi pag marunong ka na mag-express ng sasabihin mo. So, isang malaking bagay po ang pagiging marunong magsalita ng Mandarin dito sa Taiwan. Sa trabaho, malaking bagay yan sa trabaho. Kahit saan ka magpunta, malaking bagay yan ang paano magsalita ng Mandarin. So, ito po talaga. So, kailangan may, ano una nga? Self-interest. Kailangan interesado tayo. Pangalawa, kailangan nagtitake note tayo, nagme-memorize tayo, nagsisearch tayo sa Google, sa YouTube, etc. na kaya nating mahanapan na marunong matututo tayo. Pangatlo, panonood ng TV. Ito talaga yung pinaka-epektibo. Ayan. So, susundin lang yon, siguradong matututo ka. At ito yung pang-4. Ito rin pinaka-importante. Mag-subscribe ka sa aking channel dahil marami akong ipopost na videos about basic Mandarin para sabay-sabay po tayong matuto paano magsalita ng basic Mandarin. So, ito nga po, ito, pag na-watch itong video na ito, click subscribe and tap the bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. So, sa mga gusto po talagang matuto mag-Mandarin, ito lang po yung 4 na tips, 4 na technique kung paano matuto magsalita ng Mandarin. Dahil andito tayo nagtatrabaho, hindi tayo nag-aaral, so wala tayong time mag-aral. Iilan lang. In 100% siguro dito nagtatrabaho, 2% or 1% lang yung may chance mag-aral sa school. So, the rest talaga is busy tayo sa trabaho. So, ang gagawin natin, tayo. Tulungan natin yung sarili natin paano tayo matuto mag-Mandarin. Andiyan na po yung 4. Yung 4 na yan, makakatulong yan sa'yo kung paano magsalita ng basic Mandarin. Sa panahon ngayon, very easy na po talaga kung paano mag-aral, paano matuto magsalita ng basic Mandarin. Kasi sa pang-araw-araw nating buhay, sa pang-araw-araw nating trabaho, kung hindi tayo marunong magsalita ng Mandarin, hindi po maganda ang connection natin sa ating employer, sa sino man nakasama natin sa trabaho. Bakit? Hindi tayo magkakaintindihan eh. So, walang magandang connection. Kasi, pag halimbawa, may kasama ka, sila lang yung nag-uusap, kasi sila lang yung nagkakaintindihan, sumama yung loob mo. Bakit? Hindi mo sila naintindihan. Akala mo, ikaw na yung pinag-chichismisan. Akala mo, binabackstab ka na nila. Akala mo, may masama na silang sinasabi sa'yo. So, araw-araw, ganun yung ang feeling mo ay iba. Negative yung nasa isip mo. Hindi, pangit. So, kailangan natin matuto kasi isa talaga ang language na matuto, isang pinaka-importante na nandito tayo sa tayo na matuto tayo magsalita ng Mandarin. Kasi yan po talaga ang nakakatulong sa trabaho natin. Pag marunong na tayo magsalita kasi, kahit magreklamo tayo, may express natin yung sa loobin natin, kaya natin, at maiintindihan nila. Kasi kung hindi ka marunong magsalita, kikimkimin mo lang yan. Wala. Sinong makakatulong sa'yo? Wala. Mahirap po. So please, sundin lang po tong 4 na to na binibigay kong tips sa inyo. Yan po ang tutulong sa inyo paano matuto magsalita ng basic Mandarin. Dito na lang po, the bell is ringing. Please, wag po kalimutan mag-subscribe and click
tap the bell para po ma-update kayo sa mga i-upload ko mga videos, informative videos na sa susunod. So, thank you for watching. Thank you. Bye-bye!